So mga kabanat, narito yung mga kandidato na pinaka-top ngayon. Number one, itong si Bongbong Marcos. At number two, itong si, ano no, yun na nakalagay nga sa kung pagpilian. Kinuha ko lang kasi ito sa Facebook page ng mga DDS kung saan nagkaroon sila ng survey, no? At kung saan ay malakas pa rin si Bongbong Marcos sa kabila ng babatikos sa kanila. Ang mga ito ay may kanya-kanyang pangako at pangako ni Mayor Isko Moreno ay maganda rin sa akin. At saka ang conclusion ko dito mga kabanat, ang maglalaban talaga dito sa 2022 election, itong tatlo talaga. Itong tatlo na ito, Bongbong Marcos, Francisco Damaguso pa. Ibig sabihin, Francisco pala itong pangalan nito, kahawig ni Duque. At itong si Lene Robredo, Leonor Robredo, yun ang totoo nilang mga pangalan. So mga kabanat, ang napuna-puna ko lang dito, diba itong si Bato de la Rosa ay DDS, diba? Kumbaga ay malapit ito kay President Duterte. Pero ngayon sa kampanya ay tila wala akong nakita na ini-introduce ito ng mga DDS eh. Ngayon kahit yung malalaking mga page ng DDS ay ang talagang pinipilit nilang ipinopost itong kay Bongbong Marcos. 'Di ba? Bongbong Marcos. At saka ang aking conclusion dito mga kabanat, pagdating ng October 15, pag walang pumalit kay De La Rosa, ang tingin ko dito mga kabanat ay mag ano ito, kumbaga ay hindi ito itutuloy ang kanyang candidacy sa pagka-presidente. Ano ito, anong tawag nito? Ano ba ang tawag doon? Magba-back out ito sa kanyang pagtakbo sa 2022. Yan ang nakikita ko mga kabanat. Ang nakikita ko kasi dito kay Bato de la Rosa, kasi sinusubaybayan ko yung social media lalo na dito sa mga page ng DDS. Wala akong nakikita na ni minsan ay minention nila yung pangalan ni Senador Bato de la Rosa. Bagkos ang lagi doon minimension itong si Bongbong Marcos. At kasi itong si Sara Duterte ay talagang hindi naman tatakbo. At nga lang itong si Banat Bay ay parang may conclusion ngayon na itong si Mayor Inday Sara Duterte daw ay tatakbo sa pagka-presidente. At baka siguro ito yung kung sakali, no? Hindi ko naman sinabi ay yan ay totoo. Ito siya yung papalit kay Ronald siya yung papalitan niya, kumbaga itong si Ronald Bato de la Rosa na naghain ng last hour noong October 8. So yan no. At kung sa plataforma naman kasi ang nakikita ko lang ngayon na may mga solid talaga na nakikita ko itong si Bongbong Marcos at itong si Mayor Isko Moreno. At itong at least si Pacquiao mayroon din ako nakikita na magandang mga plano. At kay Lene parang wala pa akong nakikitang solid na na mga pangako o baga plataforma kasi hindi ko masyadong masabayan yung kanyang mga pinagsasabi dahil parang hindi ko magets ano bang ibig sabihin niya. Kay Bongbong Marcos mayroon na at Mayor Isko Moreno mayroon na, kay Pacquiao mayroon na, bagamat yung isang pangako niya ay medyo suntok sa buwan na sinabi niya nga ay 6 months, biyan nangako din siya eh. Parang ginaya niya rin si President Duterte na sa loob ng 6 na taon ay tatapusin niya itong korupsyon. Ang sabi nga pa niya ay magtatayo daw siya ng isang mega kulungan, kumbaga, para doon niya ilalagak daw lahat ng mga kurap na mga opisyal. Yan ay suntok sa buwan mga kabanan. Ganyang pangako alam naman natin eh. Mabuti pa na nangako ka, bibilangin mo yung buhok mo, hindi yung ganyang mga pangako. Kasi pag ganyan yung mga pangako mga kabanat ay talagang aminin man natin at saka hindi ay suntok sa buwan mga kabanat. Unang-una kasi alam naman natin yung justice system sa ating bansa ay hindi iba, napakabagal na, at saka yung mayaman na inakasuhan mo ay talagang lalaban yan, hindi naman papayag yan, gagastos yan. At nandyan pa yung tinatawag na TRO. Kapag halimbawa ano mo na yung isa iti-TRO ka ay halos kaya nga yung ibang mga kaso ay tumatagal kahit nanalo ka na, iti-TRO ka pa rin hanggang madili na madili. Yun ang problema sa ating bansa. Kailangan mo nang ayusin yan kung talagang gusto ni
Senador Manny Pacquiao na maganyang mangyari niya. Sa loob ng 6 na taon na niya ay kukulong niya yung ano. At saka kay Mayor Isko Moreno naman, nangako naman siya na itutuloy niya pa rin yung bill ni Presidente Duterte. Yan ay magandang ano din, no? At sana yung hindi lang sa bill ng tutukan ng pansin eh. Kasi sa nakikita ko dito mga kabanat, at mayroon itong si Mayor Isko tila tahimik din patungkol sa agriculture. Pacquiao tahimik din. Leni Robredo tahimik din. Wala pa akong nakita na sa ano niya dyan na mini-mention about sa agriculture o itong mga pagkain natin sa ating bansa. Sabi naman ni Leni Robredo ay parang gusto niya tutugunan niya rin yung war on drug at pagsugpo dito sa mga rebelde o ito yung tinatawag na NPA. Mayroon din ako nabanggit nakikita sa kanyang mga pangako na tutugunan niya rin, 'di ba? So okay din naman, kalang tingnan natin. So ngayon nga lang itong medyo nag-iingay-ingay ngayon dahil nga itong kay Bongbong Marcos ay mayroon ngang petition na i-cancel yung kanyang COC. So napakarami mga kabanat ang tumitira ngayon. Isa na nga dyan daw, ayon nga kay Attorney Glinchong, ay isa daw sa nag-file ng petition para i-disqualify si Bongbong Marcos ay itong kampo ni Leni Robredo. Ay napakapangit kung ganyan sana, no? Pag ako kay Leni Robredo, ano ka? Kaalyado pala, hindi kampo ni Leni Robredo. Baka ma-misano ako. Kaalyado daw ni Leni Robredo, ayon na kay Attorney Glinchong. Kaalyado daw ni Leni Robredo nag-file ng petition para ikansila itong si Bongbong Marcos na ang kanyang pagkasiusi sa darating na 2022 election. So yan, ang walang issue lang talaga dito, Pacquiao, bagamat mayroong issue yan si Pacquiao sa tax, iwan ko lang kung hindi naman kasi na-convict ito. Saka siguro kasi nilaban niya rin yan sa korte at parang pinaburan siya kasi athlete nga siya. Nabasa ko lang kasi doon sa nilabas ng Court of Appeals o yung tao daw na nagbibigay ng pangalan sa bansa like mga athlete ay exempted daw. Para exempted sila sa tax. Alam niyo yung tax na babayaran ni Senador Manny Pacquiao ay halos 1 billion na yun, diba? Nung sa panahon pa yan ni Kim Inaris o panahon ni Pinoy. Samantala ito kay Bongbong Marcos, ang sinisingilan sa kanyang fine ay yung hindi daw siya kasi nakapile ng linawin ko lang kung babasihan mo kasi yung nilabas na report ng Court of Appeals, si Senador Bongbong Marcos ay hindi na-convict sa tax evasion na sinasawag nila. Doon lang siya nagkaroon ng issue sa acquitted na siya doon acquitted siya doon, wala sa dong issue sa tax na yon. Dito lang siya nagkaroon ng problema dahil nga hindi siya nag-file ng income tax return, itong ITR, at doon siya nagkaroon ng multa na umabotan niya ng 30,000 pesos lang, diba? So dito naman tayo kay Lacson. Si Lacson naman ay mayroong panukala na patungkol sa death penalty. Ito lang namang nakukuha ko, no. Si Lacson Anya ay bagamat itong si Senador Soto ay pro death penalty ito, no, itong Vice President niya, siguro nag-usap sila na parang nagbago yung pananaw ni si Senador Soto dito sa death penalty at ang gusto na lang nila nito ay magkaroon daw ng life imprisonment. Ibig sabihin pagkakulong ng habang buhay na lang yung kanilang ang gagawin nila. Pagka halimbawa kung sila ay nanalo ng bilang vice president at presidente, ang gagawin daw nila ay kulong habang buhay. So hindi naman na kailangan kasi alam ko mayroon namang batas ngayon na kulong habang buhay, kaya may perpetua, ba? Ang perpetua, ang tinatawag na perpetua kasi yan, pagkakaalam ko ay habang buhay na pagkakulong yan. So hindi mo na siguro kailangan, siguro patibayin na lang kasi nandiyan naman ibang kasing death penalty. Siguro magkaroon kayo ng death penalty dun sa mga mabigat na mga kasalanan like siguro drugs. O pag death penalty sa drugs, okay yan kasi once nga yung makikita mo may death penalty, rape, siguro death penalty, pwede yan. Diba? Kasi para maiwasan yung mga ganong corruption siguro. Kaso lang sa corruption kasi talagang lalaban yan. Siguro kailangan mapatunayan talaga. Diba? At saka baguhin yung sistema. Kung magkaroon naman sila ng death penalty, talaga ayusin nila ang sistema, yung justice system sa ating bansa na hindi matatawaran at hindi mababayaran ng ilang mga
malalaking tao at walang kinikilingan, yun ang dapat. Saka masusi nga tinitingnan yung ano, para hindi masasabi na mayroong walang sala ay nabitay. Pangit naman, 'di ba? Yun. So dito kay Bato de la Rosa mga kabanat, wala pa akong nakitang plataporma niya at ang lagi niya lang sinasabi continuity. Ibig sabihin yung ginawa ni President Duterte, yun ang itutuloy niya. Yun ang pagkakaintindi kasi continuity. Yun ang ano niya, yun ang ano niya. So, yan mga kabanat, no. Yan ang mga nakikita kong plataforma ng mga kandidato na ngayon at nakikita ko dito si Senador Bato de la Rosa, wala pa siyang inilungsad na karaban. Pakikorek ako kung mayroon kayong nakita. Kasi sa tingin ko ay talagang hindi aabot ito ng May 15 kapag walang pumalit dito kay De La Rosa. Sa tingin ko, no, ito ay hindi ko naman sinabi ay 100% yun ay aking hula-hula na itong si Senador Bato de la Rosa ay tila magbibitiw o baga hindi niya ipagpatuloy itong pagtakbo niya sa 2022 kapag walang pumalit sa kanya sa darating na May 15. So may slide nga konti. Meron nata akong ginawa dito kanina. So ito naman yung sabi niya, ito yung puna ni Lene Robredo doon sa substitution. Yun nga yung issue ngayon kay De La Rosa na tila magpapapalit siya sa darating na November 15. Ang sabi ni Lene Robredo, hindi naman papakialam ang isyong desisyon sa iba kung ang desisyon niya ay humabol siya sa senatorial run. Nasa kanya yun, pero pinakapunto ko lang sana na i-revisit yung mga batas tungkol sa substitution para hindi ito maabuso kasi mula nung nagkaroon ng major substitution noong 2016, refer ata kay President Duterte ito kasi si President Duterte ay substitution din naman yan. Ang sabi niya dito, parang uso na ngayon ang paglalagay ng placeholder tapos yung iba yun naman ang magpapile. Yan, parang ito ay puna niya siguro dito sa nangyari kay Senador Bato de la Rosa na uma-assume na si Senador Bato de la Rosa na tatakbo ng nag-file nga ng candidacy at kinalaunan ay umaasa siya na palitan nga siya ng siguro Inday Sara Duterte. Yun naman talagang bukang bibig niya doon, di ba? So yan lang muna mga kabanat yung pinakita ko sa inyo. O comment kayo sa baba kung anong masabi nyo about sa mga ilang mga plataforma nila na aking nakita sa kanyang mga. So good news ngayon para sa taga Manila mga kabanat. Ang Manila ay hindi na required yung face shield. Ang required na lang daw gamitin iyan kung nasa hospital ka. So yan ay good news dahil ang Manila ay yan ay executive order ni Mayor Isko Moreno number 42. Yan ang pagkakaalam ko kasi nakita ko rin kanina. Effective daw ngayon na hindi na magsusuot ng face shield itong ating mga kababayan. At sa akin kasi ang face shield din naman napakahirap din naman kasi mga kabanat habang naglalakad ka. Mainit kasi sa mukha. Although na sinasabi na may protection ang sa pagkakalam ko kasi yung face shield ay nagpo-protect lang yung sa laway sigurado. Diba nag-uusap kayo, nagbubulyawan. Siguro kailangan mong mag-face shield kung kaharap mo walang face shield. Ay walang mask ni face shield. Halimbawa nag-uusap kayo. Nagsisigawan siya dyan sa harap. So siguro ikaw kailangan mo mag-face shield. Para sa akin ako yan ang yung punto ko doon. Kasi tayo halimbawa nagsasalita ako, nakaharap kita. Nga wala akong face mask ay may tendency kasing laway ko nagtatalsikan yan. Diba? Yun ang ko yun. Pero siguro good news na rin yan sa Manila dahil nga medyo umi-improve na rin yung Manila dahil nga itong si Mayor Isko Moreno naglabas na naman ng executive number para number 42 para yan. Effective ngayon. Wala nang face shield. Pero sabi niya yung face mask ay must daw. Kailangan talaga. Hindi pwede na hindi mag-mask. Bakunado ka man daw. Ay kailangan talaga daw mag face mask. So yan muna yung ulat ko sa inyo mga kabanat patungkol dito sa mga politiko natin na lilimang politiko, no? Di ba? Lilima. Aanim politiko na naglalaban ngayon at sa pagkakaalam ko hindi lang naman aanim, napakarami ang mga ito. Ang problema lang talaga sa mainstream media mga kabanat, hindi nila isinisingit yung mga ibang mga politiko.
Ang dami-dami, hindi lang naman sila eh. May mga hindi kilala. Ngayon lang, yung pinapakita talaga ng mainstream media, yung mga sikat na mga, kumbaga, kilala na sa larangan ng, kumbaga, popular. Yung mga hindi popular ay talagang mga motika. Like, siguro hindi ako magkakamali. Hindi ko lang, pagkikorek lang ako mga kabanat. Kung tumakbo man itong si Boch Valdez ng pagka-presidente, sana kung talagang okay itong mainstream media, ay sana paano nililista nila dyan lahat. Kasi nung nagkaroon ng labas naman si Alan Peter Cayetano ng dialogo patungkol sa debate, hindi naman pwede na yung parang mini-mention lang niya doon ay itong anim na ito magdedebate. Ay paano namang iba na gusto tumakbo ng presidente, hindi sila hayaan? 'Di ba? Hindi mo sila pagbigyan ng pagkakataon na masagot din ng mga yung mga sa debate na 'yon. 'Di ba? Parang may yung pagka-bias 'Di ba? Sa pagkakaalam ko, hindi lang naman anim yung tumakbo ng pagkapangulo Pero nang lumalabas ngayon sa mainstream media, anim lang. So, hindi ko mag-gets, 'di ba? So, yan lang muna mga kabanat yung aking video, opinion ko dito sa mga tumatakbo ng mga na ito. So, maraming salamat.